May mga dumating na parcel nga pala sa akin sa araw na ito. Akala ko nga kung ano na kasi tingnan nyo naman yung forma, parang At binuksan ko na kaagad para malaman natin kung anong laman ito. At nalaman ko, ito nga pala yung ball race tool na in-order natin online, dumating na. At ito naman yung pangalawang parcel na dumating sa atin. Medyo may kabigatan at medyo malaki-laki. Unang laman nito is itong genuine na Yamaha coolant at pangalawa naman itong aftermarket na ball race. At pangatlo, ito yung nagdadala ng bigat talaga. Ito yung bagong T-post ng ating Sniper 155R. Sa ngayon, iset aside muna natin itong coolant kasi hindi pa natin gagawin ito. Sa next video na natin ito gagawin. At this time, let's dive into the video kung paano magpalit ng ball race at paano magpalit ng ating bagong T-post. So, ang pinakaunang proseso ay ang pagtanggal ng mga fairings. So, bali sa side na ito, may tatlong Allen bolt tayo na tatanggalin para makalas natin yung fairings. So, bali yung first two na tatanggalin natin na Allen bolt ay nasa engine cover. Tapos yung pangatlo naman, makikita natin dito sa may bandang turn signal light niya. So, tamang kapa-kapa lang tayo. Tapos, pag natanggal na natin yung tatlong bolt, pwede na nating hugutin itong kanyang fairings. So, tamang bunot na lang tayo ng mga clips. Tapos, pagkatanggal ng fairings, may makikita tayo na connector ng kanyang signal light or turn signal. Kailangan din natin kalasin ito. So, same process lang din ang gagawin natin doon sa kabila. Bali, tatlong Allen bolt pa din yung tatanggalin natin. Dalawa doon sa engine cover. Tapos, isa doon malapit sa kanyang turn signal light. Tapos, once again, bunot sa cover. Tapos, tanggalin natin yung connector ng kanyang signal light. So, ang susunod na proseso naman ay ang pagtanggal natin sa hub na ito or ano man tawag dito, park light hub or headlight high beam hub. Di ako sure, basta unang proseso, tanggalin natin itong Phillips screw na dito sa bandang ito. Pagkatapos naman ay tanggalin natin itong Allen bolt na dito sa pamamagitan ng Allen wrench. Tapos pagkatapos sa side na ito, gagawin lang din natin yung the same procedure doon sa kabila. Bale, isang Phillips na screw tapos itong kanyang Allen bolt na dito sa bandang ito. Susunod naman na steps, kapag nakalas na natin yung mga bolt at Allen screw na yon, pwede na nating tanggalin ng cover na ito ng walang kahirap-hirap. Very easy. At para naman matanggal natin ang hub na ito, kailangan lang natin i-unscrew itong dalawang 10mm na bolt na dito magkabilaan. Tapos bago natin bunutin pala yung hub, bunutin muna natin una itong kanyang connector ng kanyang headlight, high beam, tsaka yung kanyang park light. At ganun lang kadali mga kaibigan, pwede na natin kaagad bunutin ang hub na ito. At pagkatapos natin mabunot yung hub, pwede na natin tanggalin ang part na ito. Isang small cover lang para ma-expose natin yung lock ng kanyang T-post. At next na step naman is kakalasin natin itong kanyang head o ang kanyang ulo kung nasaan yung low beam headlight natin. So para matanggal itong pinaka-cover niya, tatanggalin natin itong dalawang Allen bolt na dito magkabilaan. At pagkatapos natin tanggalin yung cover, meron din dito mga magkabilaan na Phillips screws. Kailangan din natin tanggalin itong dalawa. At pagkatapos nating matanggal ang mga screws na yon, kailangan din natin tanggalin itong push clip na nandito, tsaka itong isang Allen bolt na nandito sa kanyang side. So ganun na ganun lang din yung gagawin natin doon sa kabila. Bale, isang push clip tapos isang Allen bolt. At finally, para mahugot na natin ng buong hub ng low beam headlight, kailangan muna nating tanggalin itong push clip na nandito din sa pinaka-center ng kanyang ulo. At pagkatapos ng lahat-lahat ng yon, pwede na natin bunutin ang hub ng ating low beam headlight, pero do not forget the connector kasi kailangan din natin bunutin ito, ang connector ng kanyang low beam headlight. So sa nakikita naman natin dito, kita na or exposed na yung lock ng kanyang T-post, pati na itong dalawang 14mm na mga bolts na ito or nuts. Pero bago yan, tanggalin muna natin yung mga sagabal. Unang-una ay itong kanyang bosena. May 10mm na bolt dito na kailangan nating tanggalin muna. Ayan, at pag natanggal na, itago muna natin ito somewhere dito, basta yung safe na safe siya. At susunod naman ay itong dalawang 10mm na bolts. Hindi ako sure kung anong tawag dito, pero ito yata yung mga holder ng wire ng kanyang hydraulic brake. Hindi ako sure ha, correct me if I'm wrong, baka mabash na naman tayo. Basta tanggalin natin itong dalawang 10mm na bolts dito. At susunod naman nating titirahin is itong gulong niya, 14mm na nut ito. At nung natanggal na, hindi ko muna binunot yung axle pati yung gulong kasi lalagyan ko muna ng sandalan itong motorsiklo doon sa may bandang makina. Kasi mas mabigat ang parteng ito ng motorsiklo, baka kasi sumubsob or tumuwad kapag wala ng gulong. At pagkatapos ating malagyan ng sandalan, pwede na nating tanggalin itong axle nut pati itong gulong natin dito sa bandang harapan. At ayun, nalaglag nga din pala yung washer, so careful kasi yung 14mm na nut dito, meron siyang kasamang washer. At ganun-ganun lang, nabunot natin ng walang kahirap-hirap ang axle ng kaniyang gulong pati itong kaniyang gulong mismo. At ang susunod na steps naman, tanggalin natin itong apat na 14mm na nut na ito. Mas mainam kung meron kayong power tool para mas madali na lang yung pagtanggal dito. At pagkatapos matanggal ng apat na 14mm na nut, at tanggalin na din natin itong mga telescopic natin gamit lamang ang flat screw na screwdriver para luwagan at bunutin. At pagkatapos mabunot ang mga telescopic natin, pwede na tayong humanap na mapaglalagyan nito para hindi sumagabal kapag tinabaho na natin yung T-post. At ang kasunod na steps ay yung pagtanggal natin sa 14mm na nut na andito sa bandang ito. Bali magkabilaan na 14mm ito. Lalagyan ko lang ng panangga doon sa
kabila tapos saka ko naman luluwagan. Sa katunayan, medyo pahirapan ang pagtanggal ng bolt na ito kasi bukod sa nakatago siya, medyo matigas pa ito. So kita nyo naman dito sa video, instead of socket wrench, gumamit na ako ngayon ng T-wrench para mas madali siyang sungkitin mula doon sa ilalim. At pagkatapos nating maluwagan yung bolt, yung tipong kaya na ng kamay, kinamay ko na kasi nga naman maraming mga bagay na mas maganda kapag kinakamay. At yun nga, matapos natin bunutin yung 14mm na nut sa kabila, binunot naman natin itong 14mm na mas mataas na nut dito naman sa kanan. At sunod naman natin na steps, lalagyan ko ng basahan dito o kahit anong proteksyon, basta hindi lang magasgasan kasi hahawiin na natin itong manibela natin pag ganito sa side na ito. At pagkatapos ng steps naman ay tatanggalin natin itong dalawang layer ng mga lock dito sa mismong T-post natin. So dahil wala tayong tool para gamitin dito, gumamit na lang tayo ng improvise na tool kasi ganun lang din naman, matatanggal din naman natin to sa pamamagitan nito. At ingat nga din pala tayo sa panghuling layer ng lock na ito kasi ito na yung pinaka humahawak talaga ng T-post natin. So ang ginawa ko dito, kinamay ko na lang tapos ginawa kong panangga yung kabila kong kamay doon sa ilalim para hindi bumagsak yung T-post kapag naluwagan na natin ang bolt na ito. Marami kasing hindi ka nais-nais na posibleng mangyari kapag hindi natin nalagyan ng panangga ang ilalim na parte ng T-post. Isa na dyan ay nababagsakan ng paa natin which is napakasakit kasi ang bigat pa naman ng T-post. Yay! At ito na nga ang itsura ng ating luma na T-post. Kung titingnan nyo, medyo goods na goods pa. Pero kung bubusisiin mo talaga ito, promise mga bro, hindi na ito eskwalado kaya magpapalit na tayo. Dumaan na din kasi ito sa isang minor na banggaan at saka hindi na din ganon kaganda ang kanyang handling dito sa harapan. So ang susunod na steps naman ngayon ay tanggalin natin yung mga cap ng kanyang bulitas or yung cap ng kanyang mga ball race. So unahin muna natin yung nasa itaas na bahagi na cap. So yung procedure na ginawa ko dito is tamang pukpuk-pukpuk lang gamit itong isang mahabang metal para masungkit natin itong cap sa itaas. So ito na yung tsura ng ating cap ng ball race natin sa ibabaw. Ito yung medyo mas maliit at pagkatapos naman tirahin natin itong cap niya dito sa may ibabang parte. So same procedure lang din, isang pares ng pamukpok at isang mahabang metal para matanggal natin ang cap ng ball race dito sa parting ito. At ito na nga ang itsura ng kanyang cap ng ball race dito sa parting ibaba at proceed naman tayo ngayon sa next na step which is ang paglilinis natin dun sa mga pinaglalagyan ng cap ng ball race natin. So nilinis ko lang ito ng WD-40 para matanggal natin yung mga grasa dito na dumidikit pa. So tamang spray at punas-punas lang tayo para matanggal natin at ma-make sure na wala lang dumidikit na grasa sa mga paglalagyan natin ng cap. Medyo tuyo at matigas na din yung lumang grasa kasi natin kaya natin pinupunasan para mapalitan natin ang bago maya-maya lang. At ito na nga, nilabas ko na yung bagong set ng ball race na gagamitin natin para sa ating bagong T-post kasi bagong T-post, babaguhin na din natin ngayon yung ball race niya para wala nang sakit sa ulo at walang problema. So kung papansin niyo, ito yung bago nating T-post, meron itong nakalagay na cap dito. So pagkabili natin, meron na kaagad siyang cap. So itong parting ito ng bagong ball race natin, hindi na natin ito gagamitin kasi magkasing sukat lang naman sila. So as is na lang ito. At susunod na step naman natin, kita nyo itong ball race tool na ito. Gagamitin lang natin itong last 2 from the smallest na sukat kasi iiwasan na natin yung magpukpuk-pukpuk sa paglagay ulit ng mga cap or ng mga bagong cap ng ating ball race dito sa motor. So itong medyo mas malaking metal na ito yung tutulak sa cap natin mula doon sa ilalim at yung gagamitin naman natin ito yung size na gagamitin natin doon sa ibabaw. So isasalpak muna natin yung ball race tool natin. Nandun na yung cap ng ball race doon sa ilalim tapos saka natin ilagay ang metal na ito kasi ito yung tutulak sa pangibabaw naman na cap ng ball race. Saka natin ilalagay ang 28mm na nut na ito. So gets nyo naman na siguro kung ano yung mangyayari habang hinihigpitan natin ang magkabila ang mga nuts na ito. At napaka-precise nito kumpara doon sa pukpuk-pukpuk. Kasi habang hinihigpitan natin ang mga nuts sa magkabilaan, gradual niya na nilalagay sa lugar yung mga cap ng ball race natin. So sadyang napaka-safe nito sa cap ng ating mga ball race kasi walang mangyayaring lamat o tama kumpara doon sa mga pukpuk-pukpuk. So tamang higpit lang tayo hanggang sa dumating tayo doon sa punto na kahit anong higpit natin, hindi na gumagalaw yung 28mm na nut. Ito yung indikasyon na nakaupo na sa tamang mga lugar yung mga cap ng ball race natin. At this time, luluwagan na natin yung 28mm na nut. Sobrang dali lang ng pagluwag na ito at saka pagtanggal na ito. At pagkatanggal na ito, makikita na natin yung mga cap ng ball race natin na talaga nga namang napaka-pulido ng pagkaupo. So i-double check lang natin itong dito sa itaas, pati na itong cap ng ball race dito sa ilalim. Ayan, makikita natin dito sa ilalim ang confirmation
naman na nasa tamang lugar na siya, ay nakikita natin itong parang mga guhit na ito. Itong nasa gilid. Ayan, makikita natin. So goods na tayo doon sa mga cup ng ball race natin. Actually, yun lang naman talaga yung pinakamahirap gawin kapag dipukpok ang gamit mo. Pero na-eliminate natin kapag meron tayong ball race tool. At ito na nga, next step natin, lalagyan na natin ng grasa yung mga cup ng ball race natin. So mangyari lamang pong huwag nating tipirin sa grasa ang mga parteng ito. Lalong-lalo na din itong T-post natin, yung bagong T-post natin. At yung mga ball race mismo, lalagyan din natin ng grasa, huwag nating tipirin kasi minsan ito yung nagde-determine ng haba ng buhay ng ating ball race dito. At pagkatapos nating ilagay yung bulitas dito sa ball race at malagyan ng grasa, lalagyan naman natin ngayon ng grasa itong ball race para doon sa itaas na bahagi ng ating steering. At once malagyan na natin ng grasa, ilalagay na natin siya doon sa cup na nilagay natin kanina lang. Ngayon ready na para isalpak natin ulit yung T-post natin kasi ando naman na yung bulitas pati yung cup doon sa may ilalim. Tsaka isasalpak na natin ito dito hanggang sa lumusot siya dito sa kabilang side naman or dito sa may itaas na bahagi. At saka natin lalagyan ng grasa ang cup na ito. Ito yung magsisilbing takip ng bulitas natin sa itaas na bahagi. At careful nga din pala kasi kalimitan itong cup na ito. Ito yung nakakalimutan talaga. Kasi most of the time, diretso na nilang nilalagay itong malaking takip na ito, which is yung pinaka-huling takip na ilalagay natin dito bago yung dalawang layer ng lock. So sa puntong ito, ilalagay na natin yung first layer ng lock sa ating T-post. At make sure na hand tight lang muna ito. Ibig sabihin, yung higpit lang na gamit ang kamay natin. Tapos yung i-check natin is kung umaalog ba siya o meron bang kumakanto kapag ini-steer natin yung T-post. Kung wala naman, goods na yan. So basically, tamang timpla-timpla lang tayo doon sa pinakaunang layer ng lock. Kung wala na bang kumakanto, wala na bang umaalog sa T-post natin kapag ginagalaw-galaw natin. At saka naman natin ilagay itong pangalawang layer ng lock. Ito na yung magla-lock talaga ng setting natin doon sa pinakaunang layer. Tsaka yung magla-lock ng pinaka-T-post natin. At mula sa puntong ito, babalik na rin lang natin lahat ng prosesong ginawa natin kanina para maibalik natin lahat-lahat mula dito sa pagbalik natin ng manibela, pati itong pagbalik natin ng dalawang 14mm na nut at bolt dito at saka ang paghihigpit. At saka isusunod naman natin yung pagbalik natin ng telescopic assembly natin, yung nilalagyan natin ng gulong. Higpitan muna natin itong 4 na bolts dito, 14mm once again. Saka naman natin ngayon ibabalik yung gulong tsaka yung axle niya, once again 14mm din ito. At do not forget yung washer. Dahil ito yung washer na nalaglag kanina na late na natin nakita, so ibabalik na natin tsaka hihigpitan. At pati na din yung mga sagabal dito, yung busena tsaka yung holder ng kanyang hydraulic brake. So babalik na din natin ang mga to. Once again, tigti 10mm na mga bolts ang gamit ng mga ito. At pagkatapos ibabalik na din natin ang hub na ito kung nasaan yung high beam na headlight natin at saka yung park light. At hindi ko na nga pala i-detalya yung pagbalik ko ng mga covers, hub o yung mga tinanggal natin kanina kasi alam ko mabuboard lang kayo. At alam ko din na nasundan nyo yung video ng maayos. At kung hindi man, balikan nyo na lang yung ginawa natin kanina sa pagkakalas ng mga covers and bolts.